In health and in love, there's more than meets the eye. Porque ba hindi nag-aaway ang magjowa, ibig sabihin nun, healthy na yung relationship nila? No, no, no. Baka may mga iniiwasan lang silang issues. Ganyan din sa kalusugan. Hindi porque wala kang sakit, ibig sabihin nun, healthy ka na. Hi, I'm Dr. Eka Lorenzo, isang internal medicine and functional medicine specialist, and part ako ng Tamang Alaga. Dito sa ating series, Tamang Kaalaman Series, gusto naming mabigyan kayo ng impormasyon na makakabuti sa inyong kalusugan. Dahil kapag may tamang kaalaman, may tamang approach sa kalusugan at may tamang action plan. For our first episode, sasagutin natin ang tanong, kapag wala kang sakit, healthy na ba kaagad? Hindi ko napapatagalin yung suspense at ibibigay ko na sa inyo yung sagot. N-O. No, hindi porque wala kang sakit, ibig sabihin nun automatic na healthy ka na. Yan nga yung problema sa atin eh. Yung mindset na basta wala kang nararamdaman, okay lang. Minsan nga yung kala mong healthy na, hindi pa rin eh. Kwentuhan ko kayo. Merong CEO dati, si Ranjan Das, yung pangalan niya. Health buff. Nagja-jogging, nagja-gym, yung kinakain niya, puro healthy foods. Tapos isang araw, pagkatapos niyang mag-jogging, pag-uwi niya, inatake siya sa puso habang nagsha-shower. Nagkulang kasi siya dun sa ibang roots of health. Narinig niyo na ba yun? May 5 roots of health. Nutrition, movement and exercise, sleep, stress, at saka relationships. Gamit tayo ng analogy. Kunwari, halaman ka. Pwede bang dinidiligan ka pero walang araw? Malalanta ka pa rin, di ba? Pwede bang dinidiligan at inaarawan ka pero yung lupa mo, puro bato-bato? Hindi ka pa rin magta-thrive. Ganon din yung sa kalusugan. Kailangan, nandun lahat ng elements. May isa pa tayong mindset na kailangang baguhin tungkol sa health. Marami kasi sa atin iniisip, magastos yung maging healthy. Pero pag tinanong kita ngayon, anong pinagkakagastusan mo? Milk tea ba yan? Mobile games? Fast food? Eh, anong epekto nun sa kalusugan mo? Nakakabuti ba? O nakakasama? Pero, pagdating dun sa mga bagay na makakapagpa-healthy sa atin, namamahalan tayo. Pause tayo dito. Isipin nyo, ano bang mas maganda? Disease prevention or disease management? Di ba mas magandang pagkagastusan mo yung hindi ka magkasakit versus pagkagastusan mo yung may sakit ka na? Ang saklap, di ba? At yung pinakahuling mindset na kailangan natin baguhin, yung bahala na si Batman, poproblemahin ko na lang yan pag may sakit na ako. Eh, ang totoo dyan, yung health mo ngayon, resulta ng mga pinaggagawa mo sa mga nakaraang taon. So, reviewin lang natin yung 3 mindset na kailangan baguhin. 1, ang health nanggagaling sa lifestyle habits. Yung 5 roots of health na nabanggit ko. Number 2, yun ang pagkagastusan mo. Yung mga bagay na magpapa-healthy sa'yo. And number 3, kung ano yung ginagawa mo ngayon, magdedictate ng health mo in the next 5, 10 to 20 years. So, umpisahan mo na. Maraming salamat! I hope may mga na-pick up kayo sa ating unang episode. Stay tuned for more! Again, I'm Doc Eka. Tandaan, kapag may tamang kaalaman, may tamang alaga.